Ito talagang pag-grocery yung napakasarap gawin pero nakakapagod rin ha. Lalo na nga sa aming mga mommy vlogger kasi kailangan pang nga i-video yan. Kaya talagang yung kalahating oras na pag-aayos mo niya nagiging isang oras. Etong ganitong mga tunog nga yun talagang paboritong-paborito kong marinig. Na para bang pumapalakpak na lang talaga yung mga tenga. Lahat naman siguro tayo, no? Paborito yung ganyan tunog. Tsaka alam nyo, ito na rin talaga yung kasiyahan ng mga nanay na nasa bahay. Yung kompleto yung pangangailangan, may stock kahit hindi karamihan, sagana sa pagkain kahit di mayaman. Mawala na lang talaga ng mga skincare at ng mga kung ano-ano na panlagay sa katawan. Wag lang talagang magutom ang nanay na yan. Kasi talagang madadamay lahat. Kahit isa talaga to sa nakakapagod gawin yung mag-ayos-ayos nga ng mga pinamili. Ayos nga lang sa akin kahit nga araw-arawin. Favorite ko talagang gawin yung magsalansa ng mga tinapay, mag-ayos ng mga dilata, ng mga kung ano-anong mga pinamili. Yung makikita mong ayos yung pagkakalagay. Kasi sa katulad ko nga na wala naman akong cabinet or pantry na lagayan talaga ng mga yan at naka-display talaga yan dito. Kailangan talaga maayos din nga yung pagkakalagay. Magulo na nga yung kulay dahil iba-iba. Kailangan maayos naman yung pagkakalagay. Di nyo natatanong mga mare na pangarap ko talaga na magkaroon nga ng sari-sari store. Tutuusin mga mare, kaya ko naman pag-ipunan yung puhunan. Kaso nga halamang may tindahan si mother dito. Alam ka namang parehas kaming may tindahan. Dinaguluhan na lang talaga yung mga bibili. Pero noon mga mare, alam nyo, may tindahan sa kagustuhan ko talaga mga mare na magkaroon nga ng pagkakakitaan kahit na sa loob ng kwarto nagtinda ako. Yes mga mare, tama yung narinig nyo, sa loob ng kwarto ako nagtindahan. Noon mga mare, doon pa kami nakatira dati sa lumang bahay, yung inalisan namin bago kami lumipat dito. Noon mga mare, nakapisan pa nga kami kina mother. 1 taon o 2 taon pa lang ata nun si Ining, hindi ko na gaanong naaalala. Basta ayun, nagtindahan nga ako doon sa loob ng kwarto namin. Nung una, parang ang pinuhunan ko lang wala pang 500 pesos. Kasi para doon lang yun sa aming magkakapatid. Kasi ako bumibili din lang sila sa labas sa may tindahan, di sa akin na bumili para makikita ko kahit papaano. Bumili ako ng konting sabon na panlaba, shampoo, toothpaste. Ilang piraso lang mga mare. Tapos alam nyo, tanda ko yung shampoo na 3, ginugupit-gupit ko yun. Tapos binibenta ko sa kanila ng 2 pesos ang isa. Sa nakakatuwa, naalala ko lang. Kasi noon ang puhunan sa shampoo, 5 pesos yata ang isa. So kapag nakabenta ako ng 3, may piso ako. Di ko naman kasi noon iniisip nga yung mga tubo-tubo. Gusto ko lang talaga magtindahan. Dahil sa wala naman nga akong puhunan, ganun na lang yung ginawa ko. At least, di ba, nakatulong pa ako sa mga kapatid ko kasi hindi na nga sila maglalakad o lalabas. Kapag bibili sila ng mga shampoo, sabon. Nagtatrabaho nun si Mister. Kada sa sahod siya, babawas ako ng 500 pesos. Mamimili ako ng panibagong paninda. Nagdagdag ako ng mga candy, chichirya, yung pipisuhin lang. Tuwan-tuwa na nga ako nun mga mare kasi ang dami ko nga nakabiti ng mga chichirya na mamiso. Feeling ko nga nun ang dami-dami nga laman ng tindahan ko. Kahit na halos wala naman akong kikitain or tutubuin doon. Madalas pa nga nakapapak ko o nakakain ko nga yung mga paninda kong chichirya. Kaya talaga ang sa halip na palago talagang nauubos na lang yung laman. Pero kahit ganun mga mare, naging libangan ko siya and medyo natuwa din naman nga nakailang buwan din yun ha. Tapos ayun nga, itinigil ko siya. Hindi ko alam kung bakit ko siya naitigil. Hindi ko na matandaan, napakatagal na kasi nun, parang 7 taon, 8 taon na rin. Ayun, naalala ko na pala kung bakit ko siya naitigil. Minsan kasi nandun kami sa bahay ni na mother, minsan naman lumilipat kami sa bahay ng aking mga biyanan. Kasi nga wala naman kami sariling bahay, so palipat-lipat talaga kami. Bigla naming naisip na doon na muna kami sa aking mga biyanan. Nakakailan linggo kami doon. Pag naisipan ko na naman na umuwi sa bahay ni na mother, di ayun. Sa balutan na naman ng mga person. Hanggang sa ayun nga mga mare, napatigil na lang siya. Pero nung makalipat naman na kami dito sa bagong bahay ni na mother, dahil sa may asawa na nga ako nga yung kauna-unahan nag-asawa sa aming magkakapatid, binigyan kami ng konting space dito. At kami na nga yung nagpagawa nitong kwarto namin. Kwarto pa lang namin noon yung ginawa namin or napatayo namin. Wala pa talaga tong aming pinaka-kusina. So di ayun na nga nung ginagawa tong aming pinaka-kwarto, nirequest ko kay Mister na lakihan nga niya yung bintana sa harap. Dahil gusto ko ako na magtindahan. Pero matapos na nga mayari itong kwarto namin, di ko pa naman din nga kaagad na simulan nga yung pagtitindahan. Parang after 2 years pa fast forward na nga natin, di yun nga nagkapuhunan ako. Parang 5,000 lang ata yun. Pero noon medyo madami na din nga yung 5,000 pesos. Hindi ko konti pero madaming klase na. Yun nga lang, hindi ako nakabili ng mga frozen foods tsaka ng mga soft drinks. Siguro nang wala naman akong ref. So di ayun na nga, naglagay kami ng tindahan dito sa kwarto namin. Nilagyan ko na lang ng harang yung pinakahigaan namin. Bumongga din talaga, maganda yung kitaan gawa ng itong aming bahay ay looban talaga. Maraming bahay, maraming bata, maraming tao. Kagandahan pa,
daanan talaga itong aming pinakaharap ng bahay. Tumagal din yung tindahan ko, parang almost 1 year din nga. Kaso lang dahil nga yung pinuhunan ko galing sa utang. Hindi ko nga napaikot masyado yung aking mga puhunan. Hanggang sa sumabay pa nga si mister na walan siya ng trabaho. Tapos yung panggastos namin doon na lang talaga sa tindahan ko kinukuha. Hanggang sa ayun, nagsara na talaga kasi naubos na yun laman. Mahirap talaga mga mare kapag ka nga yung pupuhunanin natin talagang galing sa utang kasi hindi talaga iikot yung puhunan. O diba mga mare, napahaba na naman nga yung chikahan natin. Nagre-restock nga lang ako pero napunta na nga sa tindahan. Pero ayun nga, na-share ko lang talaga dahil gusto ko nga kasi talaga yung pag-aayos nga ng mga pinamili. At nung may tindahan nga ako mga mare, napaka-organized talaga ng mga tinda ko. Kasi yun talaga yung gusto ko, yun yung hilig ko. Ay siya, ayan mga mare, napahaba na talaga tong video na ito kaya naman puputulin ko na muna dito. Yung karugtong mga mare, mamaya or bukas ko na lang ipopost ha. Yun lang, salamat.